Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ito po ay ibinahagi ng isa sa ating tagapakinig. Mahigpit lamang pong tinagubili na huwag pong banggitin ang eksaktong lugar upang respeto sa kanilang mga taga-baryo. Ito po ay nangyari sa lalawigan ng Sorsogon. Ito po ang kwento. Nakatira kami nun sa dulong bayan sa may Sorsogon. Malapit kami sa dagat. At pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito. Simple lamang ang pamumuhay ng mga tao dito. Hindi marangya ang pamumuhay, ngunit tahimik ang aming lugar. Sa lugar na to na ako pinanganak at nagkamalay. At maging ang aking mga magulang. Malayo ang baryo namin. Ngunit malapit ito sa dagat. At maging sa bundok ay malapit ito. Kalaunan ay dito din napapadpad yung mga taong labas. Yung mga NPA. At sa pagtagal ng panahon ay unti-unti nang nahaluan ang baryo namin ng mga dayo na dito na din napiling manirahan. Sa aming mga dito na talaga lumaki at likas na taga rito sa baryo, wala namang problema sa amin yun. Yun nga lamang, may mga paniniwala kami at kaugalian na taliwas sa kanila, na kung minsan binabaliwala na lamang nila dahil sa hindi naman talaga sila taga rito. Simula nung ako'y isilang sa baryo naming ito, hindi na bago sa akin ang mga kababalaghan. Yung tungkol sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan o hindi nakikita, o yung mga engkanto, hitik na hitik sa kwento ang lugar namin na yan. Bagamat hindi pa ako nakakakita yung sa actual talaga, pero naniniwala ako sa mga ganitong bagay. May isang pamilya dito na malapit sa amin ang nabibilang din sa mga taong labas o mga dayo lamang sa aming nayon. Siya si Mang Noli. At nung tumira na sila rito, natuto na ring mangisda bilang kabuhayan. Dito kasi pangingisda lamang at pagtatanim ang pwede mong pagkuhanan ng pagkain. Noong mga panahon niyon ay sagana ang karagatan namin. Sagana sa yamang dagat at sa mga isda. Nang minsang mangisda sila Mang Noli at pumalaot, ang pagkabalik ng mga to may dala-dala ang mga kasama nito. Medyo nagkakagulo sila at tila hindi mapakali. At nang aking matanaw mula sa aming kubo, ay tila pinagkakaguluhan nila yun, kasama ng iba pa naming kapitbahay. Nang iangat nila ang lambat, ay hindi ito kinaya ng isang tao. Sa aking muling pagsilip, mga nasa 6 na katao ang bumuhat ng lambat na yun upang maialis sa bangka at mailagay sa pampang. At kasabay nun ay tila nagkagulo ang mga tao na nakapaligid.
At ang iba pa ay napaatras at napatakbo na. Kaya lalong nabuo ang aking kuryosidad at agad lumapit sa kung ano ang nangyayari. Habang papalapit, ay lalong napukaw ang aking pagiging mausisa dahil na rin sa narinig kong reaksyon ng mga taong nakalapit na sa bangka. Kaagad-agad ay nagsipag-atrasan ng mga to. Maya-maya ay may bigla pang sumigaw na napatalon pa palayo sa bangka. At baka sa boses nito ang takot. Nang ako'y makalapit pa, tila'y may nakita ako sa loob ng lambat. Nung una'y sinisipat-sipat ko pa to. Parang malaking isda na nahuhuli. O parang isda na sobrang daming nahuli. Higit sa pangkaraniwan yung nahuli nila. At sumigi pa ako sa pagtingin sa lambat. Nang bigla na lamang ako binalot ng takot sa aking nakita. Nang aking napagtanto na may parang kakaibang nilalang na nasa loob ng lambat. Nung unay akala ko isda na kulay berde lamang ang aking nakita. Nang muli ko itong sipatin ng maigi, ay isa itong mistulang tao. Ngunit ang balat nito ay parang sa isda. Anyong tao ito na may kaliskis ang buong katawan. Ngunit ang kaanyuan nito ay hindi ko maintindihan. Tila pumapalag-palag ito sa lambat at tila gustong makawala. Nagad namang hinahampas ng pamalong patpat ni Mang Noli na siyang nakahuli nito. Maya-maya pa ay tila may isa pang nilalang nakasama ang nahuling ito. Nasa tabi niya. Ngunit kumpara sa nilalang kanina, ito ay dihamak na mas maliit na parang bata ang laki. At ilang sandali pa, ay parang naglikha ng kakaibang ingay ang maliit na nilalang na yun. Punong-puno din ito ng kaliskis na kulay berde sa buong katawan. Nagtataglay din ang mga ito ng dalawang kamay ng kagaya sa tao. Ngunit ang mga daliri sa kamay nito ay may mga balat na nagkukonekta sa mga daliri din nito na parang sa paa ng isang itik. Ganun ang kanilang mga daliri. Maya-maya pa ay biglang umatungal ito at naglikha ng kakaibang tunog na tila ay umiiyak. Kasabay naman nun yung pagpupumiglas ng malaking nilalang na yun na gustong-gustong makawala at makabalik sa dagat. Ngunit sa tuwing nagpupumiglas ay siya namang hampas ang ginagawa ni Mang Noli at mga kasama nito sa mga nilalang na yun. Bagamat nakakatakot ang itsura ng nilalang na to, dahil ang anyo nito ay parang sa tao. Ngunit bukod doon ay kakaiba na ang kaanyuan nito. Ang kulay, yung hugis, ang kulay ng balat, yung mga mata, lahat ay kakaiba. Para itong taong isda na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa ay naglilikha na naman ito ng tunog, ngunit sa pagkakataong ito ay makikita mo sa mata nito na parang nagmamakaawa na ito na makaalis. Hindi ko maunawaan ang kanyang nililikang tunog, ngunit dama ko ang paghingi ng tulong at pagmamakaawa ng nilalang na yun. Ngunit sa bawat maglilikha ang mga nilalang na yun ng kakaibang ingay na parang magmamakaawa, ay hampas at hambalos ang inaabot nito kila Mang Noli. Ako'y labis na nahabag sa sitwasyon at ang iba din naming mga kabaryo.
Lalo na yung mga matatagal na. Yung mga talagang dito na lumaki sa baryo namin. Yung mga likas na taga-baryo namin. Yung ibang matanda sa baryo namin ay nagsilapitan na rin. At nagsalita din kina Mang Noli. Nako, pakawalan nyo na yan. Ibalik nyo sa dagat. Kapag ang mga ganyang uri ay nagpapakita sa dagat, ay nangangahulugan ng masaganang pangingisda. Ibalik nyo sila kung saan sila nararapat. Sabi ni Aling Iska na isa sa pinakamatanda sa aming baryo, na sinang-ayunan din ng iba pa namin mga taga-baryo. Ngunit tila nagbibingi-bingian sila Mang Noli at mga kasama niya, na tila walang naririnig. Isa sila Mang Noli sa mga dayong pamilya sa amin. Sila ang mga sinasabi kong hindi naman talaga likas sa aming lugar, kaya medyo taliwas ang paniniwala sa amin. Pinagkibit balikat lamang ni Mang Noli ang panawagan ni Aling Iska. Maya-maya pa ay nagsalita si Mang Noli. Hindi, ibebenta ko to. May permiso naman ako mula sa barangay na magbenta ng mga isda. Gusto kong matikman ang karne nito, sabi pa ni Mang Noli. At dahil sa kagustuhan kong matulungan ng mga nilalang na yun, naglakas loob ako na ako na ang bibili. Bagamat wala akong pera noong mga oras na yun. Mang Noli, sige na, ako na bibili, sagot ko naman. O sige, bilhin mo. Sa halagang 2,000 piso, sagot naman ni Mang Noli. Noong mga panahon na yun, ganung halaga ay may kalakihan na. Lalo pat nasa malayong baryo kami. Ang ganung halaga ay may tuturing ng malaking pera. Sandali lang ho. Kukuha lang ako sa bahay. Antayin nyo lang ako. Basta ako bibili at pakawalan nyo na yung mga yan sa dagat, sagot ko naman. Ilabas mo muna ang pera bago ko pakawalan ng mga to. Kung wala, kakatayin na namin to, sagot pa ni Mang Noli. Kaya kagad-agad akong umuwi sa aming bahay. Nagtanong ako sa aking mga magulang, ngunit kagaya ko ay wala din silang ganong kalaking halagang pera. Nakapaglabas man sila ng pera, ni halos hindi umabot ng 100 piso. Subukan mong tawagan yung kapatid mo, sabi naman ni tatay sa akin. Ang kuya ko noon ay kasalukuyan nagtatrabaho sa Maynila, kaya yun agad ang aking naisip. Gamit ko pa noon yung cellphone na binigay din ng kuya ko. Kung maaalala ko, yun yung 3210. Mga ganong cellphone pa lamang kasi ang meron nun. Matapos kong makapag-load, nag-text muna ako kay kuya at nagpa-miss call. Makalipas ang ilang minuto, wala akong natanggap na text mula kay kuya. Kaya sinubukan kong tawagan ito. Walang sumasagot. Kaya tinawagan kong muli. Wala pa ding sumasagot. Kaya naisip ko niya baka abala pa to sa kanyang trabaho. Pero nagantay muli ako. Makalipas ang halos 2 oras, saka pa lamang ito nag-reply sa aking text. At nagtatanong kung ano yung problema. Kagad-agad ko naman sinagot si kuya at inilahad sa kanya ang aking pakay. Ilang saglit pa ay tumawag na si kuya. Kaya agad ko itong sinagot. Ganun ba? O sige, papadala ako. Sabihin mo agad kina Mang Noli na pakawalan na yung mga yan. Pasigaw din na sabi ni kuya dahil maging siya
ay alam ang mga ganyang nilalang na paminsan-minsan ay nagpapakita talaga rito. Kaya kaagad-agad ay binalikan ko si Mang Noli. Pagkabalik ko malapit sa pangpang, lalo pang dumami ang mga taong nagsisiosyoso. Muli kong narinig ang kakaibang iyak ng mga nilalang na to. Sa pagkakataong ito, ay halos nagsusumamo na ang tunog ng mga to. Sa pagkakataong ito, bigla akong naisip na parang yung maliit na nilalang na yun ay pwedeng anak ng malaking nilalang na yun na parehas na nasa lambat. Patuloy pa din sa paghampas sa kanila si Mang Noli sa tuwing maglilikha ang mga to ng ingay. Kitang-kita na ang mga pinsala na naidulot ng mga tao na to sa mga nilalang na yun. Mang Noli, bibilin ko na yan. Pakawalan mo na. Nakakausap ko na si kuya. Magpapadala na siya ng pera. Sigaw ko. Ipakita mo muna yung pera. Dali mo rito. At wala na tayong pag-uusapan. Sugot naman ni Mang Noli sa akin. At dahil hindi ko pa dala yung pera, kagad-agad akong tumulak puntang bayan. Dahil dun lamang ang padalahan ng pera. Yun nga lamang, babiyahe pa ako ng malayo. Halos 2 oras din ang biyahe, papunta pa lamang dun. Ngunit hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at kaagad umalis. Buti na lamang ay mabilis din ako nakasakay. Nang makarating ako ng bayan, ay halos 2 oras din ang aking itinagal. Kaagad-agad ay dumiretso na ako sa padalahan. Buti na lamang at wala din gaanong pila. Halos kalahating oras din ang aking itinagal doon. Pagkakuha ko ng pera ay kaagad-agad akong bumiyahe pabalik sa aming baryo. Nagpastanghalian na nang ako yung muling makabalik sa amin. At kaagad-agad ay tinungo ko ang pangpang kung saan huli kong nakita sila Mang Noli. Di pagkadating ko dun, ay pawang mga bangka na lamang ang naroroon at iilang mga bata na naglalaro sa tabing dagat. Kagad kong hinanap yung bangka ni Mang Noli at nakatagpuan ko naman ito. Tiningnan ko ang loob nito. Ngunit wala na itong laman. Kaya hinanap ko na si Mang Noli at pinuntahan ko sa bahay nito. Pagkadating ko dun, ay may nakahatag ng malaking mesa at mga banyera na nakalagay sa lapag. At ang ibang mga banyera ay mga wala ng laman. Nasa taas naman ng mesa ay ang mga binalot sa plastic ng mga sariwang laman. Mang Noli, ito na yung pera. Dala-dala ko na. Asa na yung... Ngunit bago ko pa matapos ang aking sinasabi, ay muli kong nakita yung lambat na ginamit nila kanina sa panghuli sa mga nilalang na yun. Wala na itong laman. At ang mga ilang kaliskis na sigurado ko ay sa mga nilalang na yun ay nasa buhangin na parang nakaliskisan na ang mga to. Ang tagal mo Wala na. Binenta na namin. Saka parang mamatay na din kaya kinatay na namin. Madami din namang bumili. Baka ikaw gustong bumili? Alok ka sa akin ni Mang Noli. Hindi ko na naintindihan pa ang mga sumunod na sinabi ni Mang Noli. At parang napanganga na lamang ako sa sobrang gulat at pagkadismaya. At isa-isa pang naglapitan ang mga bumili ng karne ng mga nilalang na yun. Nakaramihan ng bumili ay mga dayong pamilya dun sa baryo namin. Bumalik ako sa amin na bagsak ang balikat at mabigat ang pakiramdam.
pakiwari ko ay may hindi magandang mangyayari. Ang perang nakuha ko ay binigay ko na lamang sa aking mga magulang. At tinext ko si kuya na hindi ko na naabutan. Ilang araw lamang ang lumipas ay hindi ko na napagkikita na lumalabas si Mang Noli. Sa pagtanong-tanong ko sa aking mga kapitbahay ay napag-alaman ko na nagkaroon nito ng karamdaman. Ngunit kakaibang karamdaman daw ito. Parang nagkaroon ng parang kati-kati sa paa na nagmistulang kaliskis ang mga binti nito at hirap na hirap makalakad. Makalipas ang ilang araw ay pumanaw si Mang Noli. Maging ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak ay isa-isa ding nagkasakit. Kung ano-anong panglunas ang kanilang sinubukan. Ngunit ilang araw lang din ang lumipas ay mga nangamatay din. Kung ano-anong panglunas ang kanilang sinubukan. Ngunit ilang araw lamang ang lumipas ay mga nangamatay din. Yung isang kasama ni Mang Noli na mga mangingisda nun ay si Mang Amboy. Kasama din siya sa nakahuli sa nilalang na yun. Ay bigla ding nanghina ang katawan at sa hindi maipaliwanag ay ang sakit na dumapo sa kanya ay hindi malunas-lunasan. Sinubukan pang ipagamot sa albularyo si Mang Amboy, ngunit baliwala din ito. Sunod naman ay ang kanyang pamilya din na misteryosong nagkaroon ng mga sakit. Sunod-sunod at halos sabay-sabay at pagkalipas ng ilang araw ay pawang nangamatay din. Sila Mang Amboy at ang kanyang pamilya. Yung isa din naming kapitbahay na si Aling Berta na kaanak nila Mang Noli nagkasakit din. Hindi siya kasama sa mga nangisda at nakahuli. Ngunit sa pagkakaalam ko ay tumikim siya ng karne ng mga nilalang na yun. At misteryosong nagkaroon din ng sakit. Sinubukan pa nila itong dalhin sa pagamutan, ngunit hindi na ito umabot pa ng buhay. Maging ang pamilya rin ni Aling Berta ay nagkaroon din ng mga hindi pangkaraniwang karamdaman at pagkalaon ay mga nangamatay din. Parang may kung anong salot ang dumapo sa lugar namin niyan. At yung mga nakahuli at mga kumain sa mga nilalang na yun ay dinapuan ng mga hindi maipaliwanag na karamdaman. At pagkalipas ng ilang araw ay mga nangamatay. Maliban lang sa mga hindi kumain. Hindi naman malayong bahay namin sa mga nakahuli ng mga nilalang na yun. Pero ni isa sa amin, lalo na yung mga matatagal na sa baryo at mga likas na taga ron ay hindi kumain ng mga nilalang na yun. At lahat ng hindi kumain ay hindi nadapuan ng sakit noong mga panahon na yun. Simula nung nangyari yun ay naging matumal lang ang pangingisda sa aming lugar. Halos wala ka nang mahuli sa lugar namin. At kung makahuli man ng isda, ay konting-konti lamang. Hindi kagaya nung dati na talaga namang nag-uumapaw ang mga isda nun. Ngayon ay kinakailangan pang dumayo ng mga mangisda sa mga malalayong parte ng dagat upang makahuli ng isda. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laking pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua, kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.